At alam mo po kung tayo magpapatuloy na ipinagmamalaki ang Diyos, at yun po ang dapat, katulad ng tatlong patutuo, yun po ipinagmamalaki ang Diyos. Dahil laging tatandaan po natin ang nakapagpapaligaya sa Diyos ay lagi kang humihingi ng tulong sa Kanya. At kapag ang tao po'y humihingi ng tulong sa Kanya ay tatanggap siya ng tulong kaya siya ay may patutuo. Kaya nga po ating ituloy-tuloy ang ating alab sa Panginoon. Sandali pong kayo ay pumikit at tingnan ninyo ang inyong kinabukasan. Kaya kung gagamitin mong araw-araw ang iyong imahinasyon at iyong panghahawakan yung iyong imahinasyon, maganda ang iniisip ng Diyos para sa iyo, para sa bawat isa sa atin. And then hilingin natin na kung hindi mo makita ang magandang kinabukasan para sa iyo, hilingin mo na magkaroon ng healing of memories, yung mga sagwil sa isipan. Iyong ito ay ilagak sa kamay ng Panginoon. So yung lahat po ng nasa iyo ay dahil sa katapatan ng Diyos. Kahit po problema o kawalan ng pera o kawalan ng hanap buhay, yun po ay may layunin. At titingnan kung ano ang laman ng ating puso. Kaya kung ikay nabagot at ikaw ay nanghina at nawalan ka ng pag-asa kapag nawalan ka ng pera, ang ibig sabihin ay hindi lubhang malalim ang iyong pagtayo sa mga pangako ng Diyos. Kaya kailangan po na tayo ay hindi maaburido. Kailangan magsanay tayong hindi tayo madala sa sobrang kalungkutan at kawalang pag-asa. Kung laging alalahanin mo ang katapatan ng Diyos, huwag kang mag-iisip kung noon sana ako'y hindi nagpabaya. Kalimutan mo na yung kapabayaan mo noon at magsimula ka ng panibago ngayon. It's no use na sisihin mo ang iyong sarili dahil sa iyong nagawang pagkakamali noon. Magsimula ka uling magbilang ng mga kabutihan ng Diyos sa iyong buhay. Amen? Marami po ang nasa kalungkutan dahil yung gusto nila ang hindi nila hanggang ngayon nakakamit. Pero kapag nagsimula ka pong tanggapin kung ano yung nasa iyo ngayon, doon po magsisimula ang malaking pagbabago at pagpapala. Simulan ulit natin ang awitin sa panimula. Sapagkat ito pong mga awiting ito, ang tawag po dito ay hymnal. Nang ibig sabihin, hindi po ito nalikha katulad ng panahon natin na isang araw lang ay may awitin na. Ito po ay likha ng mga taong nakaranas ng sobrang krisis at natuklasan niya na pambihira ang katapatan ng Diyos. So pansinin po natin si Jeremias sa Book of Lamentation. Siya po ay basag ang mukha. Dahil ang kanyang kasalanan lamang ay sundin ang sabi ng Diyos na mangaral. Ipinangaral niya ang iniutos ng Diyos na salita ng Diyos. At siya ay nakakulong sa isang balon. At siya ay nakatakdang patayin at ang kasalanan lamang niya ay sinunod niya ang Diyos. Yung kausap niyang mga nagtanong sa kanya na mag-prophesy siya at nung sabihin niya ang katotohanan, nagalit lahat sila sapagkat bulaan at sinungaling daw siya. At ang sabi niya, halos hindi ko na madama pa sa sobrang kirot nung kanyang dinurusang mga paghampas sa kanyang katawan at halos sarado ang kanyang mata dahil sa bugbog. Pero ang sabi niya sa bandang gitna ng Lamentation 3, great is thy faithfulness. Pero ito pong hymnal na ito ay nawit. Pansinin po natin ang isang lalaki na ang kanyang mag-iina ay nakasakay sa isang barko at masaya niyang inihatid yung kanyang mag-iina. At lumubog ang barko. That is a hopeless and a sad experience.
Pero tumingin pa rin siya sa katapatan ng Diyos. Kaya tingnan mo ang katapatan ng Diyos. Sa iyong paglalakad, ikaw ay magkakaroon ng sasakyan. Dahil hindi lang ikaw naglakad, ako ay lumalakad din mas mahaba pa kaysa Quezon City. Pero ang paglalakad ko ay may layunin upang makipag-usap sa Diyos. May pamasahe ako, pero ako'y naglakad. Kaya nais kong ipaunawa sa bawat may pandinig, kapag ikaw ay naging masunurin sa boses ng Diyos, makakatuklas ka ng mga pambihirang kapahayagan. Great is thy faithfulness. Tumayo po. O God, my Father, there is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand has provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Tingnan po natin dun sa second paragraph. Then ituloy-tuloy natin summer and winter and springtime and harvest yung kasunod. Sun, moon, and stars in their courses above, join with all nature in manifold witness. Pansinin po natin, join with all nature in manifold witness. Para po makaalis sa kawalang pag-asa. Ikaw ay lumabas kapag ikaw ay nawawala ng pag-asa at ikaw'y tumingala sa langit. Iatras natin ang isang sun, moon, and stars in their courses above. At iyo pong isiping mabuti kung bakit fix ang araw at kung bakit pag-araw wala ang buwan. Pero hindi po nawawala ang buwan. Umiikot lang ang buwan. At yung mga bituin po, hindi po nawawala ng kinang yon. Yun po'y laging may liwanag kahit araw. At makikita po natin in their courses above. So, ito po yung umiikot. May circuit po yan. Cycle po yan. Isip-isipin mo po, kung halimbawa, na biglang namatay ang pinakang source ng kuryente sa buong Metro Manila, hindi baling mamatay yung substation sa ibang panig ng Metro Manila, isang area lang po ang blackout, ang brownout. Pero kapag namatay po ay yung main source, blackout po yun. Ibig sabihin, totally walang electricity sa buong Luzon. So, yun pong pagpapatuloy ng kuryente ay meron pong mga engineers na nagbabantay doon sa mga power plant. Tao po yung nagbabantay. Pero po itong sun, moon, and stars, ang Diyos po ang nagbabantay. Amen. So you are connecting with God. Kapag ikaw po'y nagbulay sa araw, sa buwan, makakalimutan mo ang iyong nakaraan. Sapagkat hahanga ka sa Diyos. Kapag nawala ang paghanga mo sa Diyos, magkakaproblema ka sa buhay. Wag na mawawala ang paghanga mo sa Diyos kahit ano ang iyong pagsubok.
Sapagkat laging tandaan mo, ang Diyos ang masusunod, hindi tayo. Amen po ba? Kahit na ano pa ang ibig mo na magkaroon ng ganito o ganon, kapag hindi pa oras, mapapagod ka lang. Kung matututo ka lamang makipag-ibigan ng mabuti sa Diyos, wala ka pong panghihinayangang oras, sapagkat bawat oras, you will use it effectively according to the course of each day. So meron pong pinupuntahan ng bawat araw. Amen po ba? Hindi tayo nabubuhay araw-araw para mapagod. Nabubuhay tayo araw-araw para ang Diyos ay maluwalhati. Kung ikaw po'y magsasanay sa ganitong uri ng relasyon sa Diyos. 4 pong salita. God has a purpose. God has a plan. God has a design. And God has an objective. Kapag naunawaan mo po ito, mag-i-enjoy ka po sa iyong buhay. Hindi ka malulungkot sa pansamantalang panahon na wala kang trabaho. Huwag kang magmumukmok sa isang tabi dahil wala kang trabaho. At huwag kang malulungkot dahil ikaw ay walang hanap buhay. Sambahin mo ang Diyos. Parangalan mo ang Diyos sa iyong kalagayan. Ang sabi po ng Book of Revelation, darating ang panahon na ang buong daigdig ay idaraan sa matinding pagsubok at titingnan kung sino ang tapat sa Kanya. Ikaw po ba ay tapat sa Kanya? Pero ang tiyak ko, ang Diyos ay tapat sa iyo. So napakahalaga po na ating maunawaan ang mensahe at nalalaman ko na alam mo na ang mensahe. Sabihin mo sa iyong katabi, ito na po ang mensahe. Sabihin mo, ito na ang mensahe. Sabihin mo sa iyong katabi, alam ko na ang mensahe. Hallelujah. Amen. Naniniwala ka bang alam mo na ang mensahe? Ako'y naniniwala na alam mo na. Bow down your head and let us pray. Aming Diyos, amang makapangyarihan at tapat, tunay po na iyong iniuunat ang iyong bisig at iyong ibinubukas ang iyong kamay upang ihatid sa amin ang lahat ng aming kailangan dahil ikaw ay dakilang tumutustos at dakila at walang katulad at pambihira ang iyong katapatan. Muli sa iyo ang kaluwalhatian, papuri at parangal, Ama, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at ang bawat isa ay nagsabi ng Amen. Ang Diyos po ay napakabuti. So palakpakan ninyo ang Diyos sapagkat siya ay napakabuti. So atin pong unawain, paano ang mga nakapaligid sa atin sa bawat araw ay makikilala ang Diyos sa pamamagitan natin. Kailangan ikaw at ako ay pinakang display ng kaluwalhatian ng Diyos. Kailangan sa iyo kapag tiningnan ka ay makikita ang Diyos. Tingnan mo nga iyong katabi kung makikita mo sa Kanya ang Diyos. Hallelujah. So, atin pong unawain na ang Diyos ay kasama natin araw at gabi. At kailangan na magliwanag sa atin ang Diyos at paano nga siya makikita sa atin. Tanungin mo sa iyong katabi, paano nga ba siya makikita sa atin? Kaya, kailangang maunawaan po natin kung paano makikita ang Diyos sa atin sapagkat pansinin po natin isa lamang talata. He walked with God and he was translated. Yun lamang po ang patutuo kay Enoch. He walked with God and he was translated. Siya nabuhay na kasama ang Diyos at siya ay dinagit. Simpleng-simpleng patutuo pero nandun na ang kanyang buong buhay. At kung mapapansin natin, tayo po ay parang bola. Pag minsan nasa taas, pag minsan nasa baba. Malakas ang palakpak natin pag tayo ay tumanggap ng pera.
Pero pag walang pera, madalang yung palakpak. Hindi po dapat ganon. Kailangan po tayong consistent. Amen po ba? Hindi yung pag may pagpapala lang saka nakikita sa simbahan. Hello? Sabihin mo sa iyong katabi, kailangan ikay consistent. Kailangan makita sa iyong maligaya ka at hindi halata kung may pera o wala. Maraming Kristiyano, alam mo pag walang pera, sa huli umuupo. Ayaw sa unahan. Hello? Kaya umupo na kayo sa harap sa susunod. Dahil ang mga nasa huli walang pera. Amen? Pero pag puno na, hindi na halata ang may pera at wala. Pero pag hindi puno, pag ikay lagi sa huli, wala kang pera. Amen? Kaya kailangan ikaw ay nasa unahan. Amen? O, purihin ng Panginoon. So, pansinin po natin, ikaw at ako ay sobrang pinagpala ng Diyos. Ang suliranin lamang ay material lagi ang nasa isip ng isang tao. Siya'y mag-iisip, ano nga ba ang pagpapala ko? Ay yung mabuhay ka lamang sa tuwing umaga ay isa ng himala. Amen po ba? Himala na po yun. Yun lamang may gana ka sa pagkain, yun po ay himala. Amen po ba? Kapag ikaw ay sinisipon, ang ibig sabihin, buhay ka, kaya ka sinisipon. Amen? Sapagkat ang patay, wala nang nararamdaman. Amen? Oh, ang Diyos po ay napakabuti. Amen? Sapagkat lahat ng iyong nararamdaman ay pagkakataon mo upang sabihin ito sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay handang ikaw ay lambingin. Handa ang Diyos na ikay haplusin. Pero hindi ka pakikialaman ng Diyos kung ayaw mo ng kanyang haplos. Hindi ka tutulungan ng Diyos kung ayaw mo ng kanyang tulong. Sapagkat maraming Kristiyano nagmamalaki sa Diyos. Hindi sinasangguni ang Diyos. At pag nabigo, Diyos ko, ba't hindi mo naman ako tinulungan na hindi mo ako sinangguni? Hello? Kaya kung ikay sumasangguni sa Diyos at nabigo ka man, alam mo na merong gagawing pambihira ang Diyos sa gitna ng iyong kabiguan. Acknowledge Him and He shall direct thy pathways. Kaya napakahalaga po na iyong paunlarin sa iyong buhay itong pag-uugaling ito. Ito po yung title ng mensahe. Faithfulness begets faithfulness. Love begets love. Kung ano ang gusto mong paggalang sa iyo ng tao, unang igalang mo ang tao. Eh meron sa atin na iniiwasan ng tao at pinipili ang kanyang babatiin. Kita ko po yun, huwag na kayong magdahilan pa. Dahil ako po ay keen observant. Kaya meron lagi akong material sa sermon. Saan galing yung halimbawa sa sermon? Sa inyong ugali. Hello? Dahil kung hindi tatamaan ang inyong ugali, hindi kayo magbabago ng ugali. Eh, ang Diyos ay napakaliwanag. Ang Diyos ay hindi. God does not respect person. Kaya nga sabi ng Panginoon, kapag papasok ka sa handaan, huwag mong pipiliin ang pangunahing upuan. Baka ikay mapahiya kung yung may bahay ay merong inimbitahan na espesyal na bisita. Hello? Kaya pati sa handaan, inuobserbahan ng Panginoon ang mga tao. Kaya be an observer. Be keenly observant of everything. Hindi para humatol, kundi para meron kang material for intercession. Amen? Pag may napuna kang maling pag-uugali, huwag mong ibubulong sa iyong katabi. Tingnan mo, talagang yan, masama ang ugali. At huwag mo rin sasabihin na hindi natututo yung mga kasamahan mo sa Bible study. Sino ka? Diyos ka? Hello? Yan pong chismis ang nakakasira sa maraming buhay. Huwag mo nang alalahanin pa kung natuto o hindi yung kasama mo sa Bible study. Sapagkat ang pagkatuto kapag ikay dinaan na sa krisis, hindi po sa pag-aaral, hindi po sa
take notes. Kapag idinaan ka sa krisis, doon titingnan kung matututunan mo ang salita ng Diyos. Walang nakakaunawa sa salita ng Diyos hanggat hindi niya ito ginagamit. Tingnan mo sa iyong katabi, sabihin mo kulang ka pa ng alam. Dahil kulang ka pa ng pagsubok. Hello? Nakukuha niyo po? Faithfulness begets faithfulness. Ano po ang ibig sabihin? Ang kakamti ng katapatan ay katapatan din. Ang ating titingnang mabuti rito, the faithfulness of God. At kailangan po ikaw ay dumating doon sa pangatlong ating pag-aaralan about gratefulness. If you are faithful, you will be grateful. So ano po ang grateful? Ito po, pag ika'y pinakain kahit hindi mo gusto yung pagkain, kanin mo. Hello? That is gratefulness. I lift up my head. I lift up my head. Binigyan niya po ako ng sabi ko, Lord, tulungan niyo po ako, magpadala po kayo ng supplier ng simento, supplier ng buhangin. Mga kapatid, hindi po ako na ano sa Panginoon, talagang ipinadala niya po. Pagkatapos po, nabuntis po ako dun sa anak kong mataba ngayon. Hallelujah. Sabi ko, Lord, sa edad ko pong 39, ayoko na pong mag-anak, natatakot po ako, tsaka wala po akong pera. Pero purihin po ang Panginoon kapag po tayo ay sumunod sa Panginoon. Habang pinagbubuntis ko po siya, itinataas po ng Panginoon yung tindahan ko. Dati po, kainan lang. Tapos, nung may nagsabi po sa akin na tanggalin ko raw po yung sigarilyo tsaka yung alak, yung video okay, tinanggal ko po yun. Dahil sabi ko, Lord, dito ako nabubuhay, pero Panginoon, gagawin ko po ito. Susunod po ako sa inyo. Sinunod ko po iyon. At ibinalik po sa akin ng Panginoon yung hardware. Hallelujah. Hindi lang po yun, humingi po ako sa Panginoon din pati ng bahay. Yung bahay na ibinigay niya po sa akin, talagang maganda po para sa akin. Talagang napakabuti po ng Diyos. Tsaka po nitong pag-attend ko po ng revival, katulad po kahapon, sabi ko, Lord, sabi po ni Bishop, bago kayong magbigay ng inyong mga ikapo o ng inyong mga love gift sa Panginoon, siyasatin niyo ang sarili ninyo at pakinggan niyo ang Holy Spirit. Hiningi ko po yun, Panginoon. Hinihingi ko pong ibalik niyo sa akin yung dating init ko sa Panginoon, Panginoon, sabi ko. At itong pera na to, Panginoon, hindi ko po inaalintana kung magkano siya. Hindi po itong mahalaga, Panginoon. Ang mahalaga sa inyo, Panginoon, kung maaari lang pumasok ako sa loob ng envelope. Gusto ko pong maging offer, Panginoon, ang puso't kaluluwa ko para sa inyo. At sabi po ni Bishop, yung pong langis, lagi ko po yung nilalagay sa umaga, sa mata, sa ilong, kung saan-saan po. Hallelujah. Talaga pong sabi ko, Lord, pati po sa bibig, sabi ko, Lord, lahat po ng mga sasabihin ko na makakabuti sa aking kapwa, kasihan niyo po. Talaga pong buhay ang Panginoon. Kanina po, kasi po meron po akong kaibigan, Agnes po ang pangalan, tiga-Taytay. Talaga pong marami din po siyang pagsubok sa buhay. Nung nagbabasa po ako, kasi yung pong mga inaral natin kahapon, binasa ko po kaninang umaga habang nasa hardware ako. Pinatigil po ako ng Panginoon. Sabi ko, Lord, salamat po kasi nandiyan po yung Holy Spirit eh. Talagang pag nag-utos po yun, totoo. Dahil sabi niya, puntahan ko raw yung tao na yon, hindi ko po pinuntahan hanggang sa namatay po. Talagang pag hindi po tayo sumunod, talagang maano po tayo, yung bagay na dapat sundin natin sa Panginoon, pag hindi natin ginawa, talagang nandoon po yung ano mo sa puso mo. Nung yung kaibigan ko na yon, tinext ko po kaninang umaga.
habang nagte-text po ako, hindi po ako nag-good morning, magandang umaga. Kung ano po yung ipinapasok ng Panginoon sa akin, yun pong mga ipinasa ko sa Kanya. At nasabi ko po sa Kanya, sis, basahin mo yung Isaiah 65:12, ay 65:24. Pero hindi ko rin po alam kung ano yung nandoon. Tas maya-maya lang po yung kaibigan ko bago po mag-12, dumating po siya. Nag-share po ako sa kanya ng salita ng Diyos, yung mga na ano ko po kay Bishop, talagang isinasabuhay ko. Sabi ko, sis, alam mo, ang pagpapala ng Panginoon nandiyan na sa atin. May humahadlang lang dahil yung hadlang na yan, kasi naging mataas tayong tao, ayaw natin magpatawad. Yung mga bagay na yan, alisin natin sa puso natin. At marami pa po akong sinabi na itinuro ng Panginoon para sa Kanya. Binasa po namin yung Isaiah 65:24. Ang nakasulat po doon, hindi pa natatapos ang yung paghingi, ibibigay na. Praise God, habang nagsasalita po ako sa Kanya, may nag-text na po sa Kanya, na talagang yung pagpapala, ibinigay po sa Kanya. Umiyak po siya kanina. Sabi ko, Lord, salamat po. At ito lang din po ang masasabi ko sa inyo mga kapatid, huwag po nating sayangin ang araw dahil maiksi lang po ang buhay natin dito sa mundo. At kung ano po yung mga ibinibigay ng Panginoon na ipinadadala kay Bishop, pilitin po natin na huwag mawala sa isipan at sa puso natin. At pilitin po natin na maging makita sa atin ang buhay ni Kristo. Huwag po nating sayangin ang bagay na to. Talagang pag nagawa po natin to lahat, hindi ko na po inaasam na yumaman pa. Lagi ko pong sinasabi sa Panginoon, Panginoon, ako at ang sambayanan ko o ang pamilya ko, maglilingkod kami sa iyo, anuman po ang mangyari. Kaya mga kapatid, sa Panginoon po ang papuri. Salamat po. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunan ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi. Dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live. Hanggang ngayon ako ay ginagamit ng Diyos at hanggang ngayon ako ay malusog sapagkat wala akong iniit sa puwerang pagkain. Basta ito'y inihanda ng may bukal sa kalooban. At hindi rin ako tumitingin sa masarap na putahe. Ang tinitingnan ko ay yung magandang puso nung nag-aalok. Nakukuha niyo po.
Kaya nais kong inyong maunawaan, faithfulness and gratefulness. Kailangan ikaw po ay laging nagtatapat sa pagpapasalamat. Kaya sa iyong araw-araw na pagsasalita at ibinubukas ang gate ng mall sa iyo, pintuan ng mall, "Good morning, ma'am." Sasagutin mo yon. Biruin mo maghapon yung gwardiya, "Good morning, sir." At ikaw naman ay nakikipagkwentuhan. Iyong harapin siya para lumakas ang kanyang loob at ma-enjoy niya yung kanyang sinasabing, "Good morning, sir. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Good morning." Sip-isipin mo, ikaw ang pumwesto rin. Sige, ikaw ang pumwesto rin na pagkakaaraw-araw yung tao ay 1,000 yung tao, "Good morning, ma'am. Good morning, sir." Kaya ikaw naman ay sumagot. Amen? Hindi ka naman pader, sabihin mo, "Good morning." Amen? At kapag ginawan ka ng kahit maliit na kabutihan, thank you. God bless you. At lagi kang may handang, huwag kang magdadalang masyado ng mga buo, magbaryahin mo yung 1,000 mo at gawin mo tigsi 50 para ang bigay mo tigsi 50 doon sa mga taong nagpapasalamat sa iyo. Magsanay ka po na maging generous giver at ito ang sasabihin ko sa inyo, matitikman mo ang maginhawang buhay at walang sakit na pangangatawan. Amen po ba? O, purihin ang Panginoon. Your habit and lifestyle, yun po ang bubuelta sa iyo. Minsan nakita ko yung putol ang paa, malaki ang kanyang katawan noon 10 years ago. Pinagalitan ko siya. Ang laki-laki ng katawan mo. Maghanap buhay ka. Wag dyan, bawal yan. After 10 years, nagkita uli kami. Matanda na siya. Hindi ko na pinagalitan, binigyan ko na lang ng pera. Dahil ayaw niyang paawat. Kapag nababalaan mo na ng tamang gawin at hindi ginawa at naroon pa rin after 10 years, mahalin mo na lang. Hello? Nakukuha niyo po? Ikaw ba'y mapagmahal? Ikaw ba'y malambing? Ikaw ba'y hindi pala sigaw? Ikaw ba'y hindi magagalitin? Tahimik. Yun po ay kailangan. Do not believe a person. Do not believe the book in its cover. And do not believe a person in... If you meet a person for the first time, huwag mo siyang paniniwalaan. Kahit gwapo pa siya, kahit maganda pa siya, kahit maganda pa ang suot niya, kahit na magaganda pa ang alahas niya. Ang reputasyon po'y makikita mo lang immediately. Ano po, biglaan po yan. Pero ang ugali, lifetime, bago ma-develop. Tingnan mo ang iyong katabi, kung maganda ang ugali niya, ang ibig sabihin, 10, 20 taon bago niya natuklasan niya. Hello? Amen? Dati yang katabi mo, kumakain ng kutsara, ihahanda sa panauhin, ay kinakainan na yung kutsara at saka ibibigay sa panauhin. Gusto ko pong maging personal sa inyo. Sapagkat doon sa maliliit na pag-uugaling yun, laging tandaan mo, makakasanayan mo yan. Kaya magsanay ka na ay sa bahay mo na para kang laging nasa 5-star hotel kahit walang kwarto yung bahay mo. Hello? Magsasanay ka kung anong buhay ang ibig mo na iyong madatnan sa hinaharap. Ngayon pa lamang pinaghahandaan mo na yung kakaiba't magandang buhay habang ikay wala pa. Amen po ba? So ano ang ibig sabihin nun? Ikaw ay nagkakaroon ng magandang pananaw sa buhay at yun ang gusto ng Diyos na maging nating gawi sa araw-araw. Na pagkagising pa lang sa umaga, ulitin kong muli, hindi po sa ganda ng bahay, hindi po sa laki ng pera ang kaligayahan. Ito po ay sa pagpaparangal sa Diyos at ang pagpaparangal sa Diyos ay laging pagpupuri at laging pagpapasalamat at kakalimutan mo ang reklamo. Amen po ba? Kaya,
Faithfulness begets faithfulness. Number one, faithfulness is not forgetfulness. Ang isa pong tapat ay hindi nakakalimutan ng birthday ng kanyang asawa. Hello? Hindi nakakalimutan ng anniversary. Hindi nakakalimutan yung unang lugar ng kanilang first date. Amen po ba? Masaya ang asawa ko dahil ako may photographic memory. Alam ko yung mga lugar na kami ay pumunta roon sapagkat kadalasan wala akong pangbayad. Pero nais kong inyong maunawaan. Number one, faithfulness is not forgetfulness. Ang Diyos po ay hindi makakalimutin. Sa Hebrews 6, verse 10, ating tingnan ang katapatan ng Diyos. Ano ba ang uri ng katapatan ng Diyos? For God is not unrighteous to forget. God is not unfair to forget your work and labor of love, which you have showed toward His name, in that you have ministered to the saints and do minister. So, pansinin po natin yung lahat ng kabutihang iyong ginagawa sa mga kapatiran. Yung iyong kabutihang ginagawa sa iyong mga kapatid, sa iyong biyanan, sa iyong mga pamangkin, sa iyong mga apo, hindi nakakalimutan ito ng Diyos. Amen po ba? Because God is not forgetful. Alam niya ang lahat ng iyong naibigay. Kwentado ng Diyos ang lahat ng iyong naipagkaloob. Sapagkat tapat ang Diyos. Ang isa pong taong tapat ay hindi niya nakakalimutan yung mga kabutihang kanyang natanggap. Amen, amen po ba? So, ating kilalaning mabuti ang katapatan ng Diyos. Tingnan po natin sandali sa Lamentations chapter 3. Dahil kailangang iyo pong pagtanto at maunawa ngayon na ang Diyos ay tapat at huwag mong pag-aalinlanganan yung kanyang katapatan. So sa Lamentation chapter 3 verse 23, they are new every morning, great is thy faithfulness. Huwag mong kalilimutan, bawat umaga, tapat ang awa at kahabagan ng Diyos. Iatras natin ang isang talata sa verse 22. It is of the Lord's mercies, plural, that we are not consumed because His compassions fail not. So mercies, compassions. The Lord's mercies, the Lord's compassions. Ano po ang mercies? Atin pong unawain ang mercy po ay merong pagkilos upang tumulong. Ang compassion po, ito po'y habag na ang ibig sabihin, alam ng Panginoon yung iyong dinaranas. Amen po ba? So, ang Panginoon ay dinaan sa lahat ng pagsubok, kaya alam niya kung ano ang kalagayan natin sa bawat pagsubok na ating dinaraanan. So ang compassion po ay habag ng Panginoon na ikaw katulad niya ay nagtagumpay at hindi nagkasala. Ang habag ng Panginoon ay paniwalaan kanya na hindi ka rin magkakasala doon sa iyong dinaraan ng pagsubok, na hindi ka madadaig doon sa dinaraanan mong krisis, na ang iyong suliranin na akala mo ay imposible, mauunawa mong posible. Why? Because great is thy compassions. Amen po ba? Kaya nga ang buhay natin, ang buhay ko dahil lang sa awa at habag ng Diyos. Amen. Yung hindi po sa awa at habag ng Diyos, matagal na akong patay. Yung hindi sa awa at habag ng Diyos, matagal na akong sumuko sa paglilingkod sa Kanya. Dahil maraming kadahilanan na ako'y tumigil na sa pangangarap. Kung iisipin ko na ang nakikinig sa akin, hindi natututo, ay hindi na ako magpapatuloy. Pero ako'y naniniwala, ang pagkatuto ay kaloob ng Diyos. Ako'y mangangaral at ang Diyos bahala kung sino ang bubuksan ang puso't isipan. Iba po ang secular teaching kaysa spiritual teaching.
Ang spiritual teaching, ihahanda ng tagapagturo ang kanyang puso't buhay. Hindi niya pakikinggan yung kanyang tinuturuan. Ang ituturo niya ay yung narinig niya sa Diyos at bahala ang Diyos na magbukas ng puso't isipan ng mga tao. Kaya ako'y walang pagod sa pagtuturo. Sabi nung isang Amerikano noong 1989, Pastor, I want to enter on radio broadcast. What is your experience about the listeners? Do you have a record on how many are listening to you? Sabi ko, Pastor, I am sorry to tell you, I don't keep record. I just keep on broadcasting. Hello? As long as alam kong iniutos ng Diyos, gagawin ko, ang resulta hindi ko natitingnan. Bahala ang Diyos doon sa resulta. Amen? Sapagkat siya ang makapangyarihan at alam niya ang kanyang ginagawa sa masunurin. Bakit ka narito? Kayo ang resulta ng pangangaral. Amen? Bakit ka nagpapatuloy? Kayo ang resulta ng awa at habag ng Diyos. Kaya pagkakapangaral ko, pagkakaturo ko, matutulog na uli ako. Matiisipin ko pa kung natuto kayo o hindi. Bahala kayo kung matututo kayo o hindi, sapagkat ang salita ng Diyos, ang sabi ng Biblia, sila'y dumaan sa isang ulap. Sila'y nakinig ng isang mabuting balita. Hindi sila nakinabang sapagkat hindi nila dinagdagan ng pananampalataya yung kanilang narinig. At kung nangyari yun sa kanila, mangyayari din sa iyo kapag hindi mo dinagdagan ng pananampalataya. At hindi mo isinabuhay yung iyong narinig. Ang iyong kaunlaray nasa salita ng Diyos, hindi nasa grupo. Huwag mong kalilimutan yan, ang salita ng Diyos ang babago sa iyo, hindi ang simbahan. Huwag mong kalilimutan yan na hindi ang mga ngaral ang babago sa iyo, ang salita ng Diyos na iyong isinabuhay. Oh, hallelujah! Oh, kaya wala akong pagod. Kahit imposible yung pinagagawa ng Diyos, alam kong ang nag-utos sa akin, Diyos ng mga imposible. Kaya ako naniniwala na kapag ikaw ay binigyan ng Diyos ng pagkatuto, magiging kaiba ka sa lahat ng iyong lahi. It is of the Lord's mercies. Huwag kang mag-akala na makapagtapos ka ng edukasyon ay ayos na. Hindi yan ayos kung hindi una sa iyo ang Diyos. Maraming mga sira ang buhay na matataas ang pinag-aralan. Bagamat kailangan ng pinag-aralan. Pero kapag ang pinag-aral ay pumasok sa ulo at hindi sa puso, wawasakin ng pinag-aralan ng isang tao at magmamalaki at magyayabang na parang akala siya ang magaling. Ang magaling lamang po ay ang Diyos. Oh, purihin ng Panginoon. Sabihin mo, ang magaling lang ay ang Diyos. Ang magaling lang ay ang Diyos. Siya lang ang dakila. Siya lang ang pambihira. Oh, purihin ng Panginoon. Great is thy faithfulness. It is of the Lord's mercies. Kanino raw awa? Sino raw ang may-ari ng awa? The Lord. Kanino raw habag? The Lord's compassion. Alam mo, kung hindi ako kaawaan ng Diyos, wala akong matututunan at wala ka rin matututunan. Natututo po ba kayo pag nagtuturo ako? Kumikilos ang habag at awa sa iyo ng Diyos. Amen po ba? Ang mga natututo ay kinaawa at kinahahabagan ng Diyos. Because God is just. He is not unfair. He is righteous. Kaya hindi niya hahayaang masayang ang iyong oras sa pag-upo dito sa revival. May nangyayari sa iyo. Huwag mo lamang iisipin kung ano yung dapat mangyari sa iyo, basta iyong pakinggan ang iyong naririnig at may nangyayari na sa iyo sa pakikinig pa lamang. Sapagkat ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng kakaibang kapangyarihan sa iyong katawan. Oh, purihin ng Panginoon. So the faithfulness of God. Oh, pag natutunan mo na kumanlong sa katapatan ng Diyos, lumuhod si Jacob. At ang sabi niya,
Dahil siya umiiwas sa galit ng kanyang kuya. Dahil inagaw niya ang birthrights. At ang sabi niya, kung ako lamang ay iyong pagpapalain, kung ako lamang ay sasamahan mo at ako lamang ay puprotektahan mo. So remember this, when you make God as your helper, when you make God as your provider, protector, and defender, sasamahan ka ng Diyos doon sa iyong paghingi sa Kanya. Amen. Sabi niya, kung ako sa aking pagpunta dito sa aking amain, ay iyong sasamahan at pagpapalain, ang ikapo ng lahat ng pagpapala ko, iaalay ko sa iyo. At kung ako'y ibabalik mo sa aking lupain. Nangyari po ba yung kanyang panalangin? Laging tandaan mo po na yung iyong panalangin ay laging nasa tenga ng Diyos. Hindi po niya ito makakalimutan. Kaya siguraduhin mo kung ano yung iyong panalangin. So pansinin po natin yung kanyang panalangin sa pagpunta ko sa aking amain at pagbalik ko sa lupain. 21 years pong mahigit yun. Pero sa pagtigil niya sa kanyang amain, sinamahan siya ng Diyos. At ano ang palatandaang sinamahan siya ng Diyos? Hindi siya nagalit sa kanyang amain kahit siya linoloko at hindi sinuswelduhan. Ikaw po ba nagagalit kapag hindi ka naswelduhan? Tahimik. Kapag hindi ka nagalit, sinasamahan ka ng Diyos. Si Hudson Taylor ay isang mahusay na misyonero sa China. At siya ang founder ng China Inland Mission. At siya ay nag-aaral ng medisina. At ang sabi ng Diyos, pumunta ka ng China. At hinintay niya ang takdang araw at oras. Pero habang siya ay naghihintay, mahal na mahal niya yung kanyang kasintahan. At ang sabi niya, handa ka bang sumama sa akin? Pakakasalan kita at pupunta tayo ng China. At ang sabi niya, Hudson, kapag hindi mo itinigilan niyang kaululan mong yan, break na tayo. At umiyak siya sapagkat mahal na mahal niya yung babae. At ang sabi niya, hindi na ako maaawat, hindi na ako mapipigilan. Ang susundin ko ay ang Diyos at hindi ikaw. Hello? At habang naghihintay siya ng takdang oras na sasabihin ng Diyos, go, siya po ay naglingkod bilang helper ng isang doktor na makakalimutin. So, sub-sub siya sa pagtatrabaho. At araw ng sweldo noon, at yung kahuli-hulihan niyang allowance ay ubos na. At kailangan magkapera siya dahil kung hindi, maglalakad siya. Sinabi man niya sa doktor na, Dok, sweldo ko na po. Hindi po. Nagsanay siyang maranasan na ang Diyos ay tumutugon sa panalangin, kaya siya ay sub-sub sa panalangin. Hello? At nagpaalaman na at ang sabi ng doktor, good night, Hudson. At ang sabi niya, praise the Lord. Praise the Lord. Gutom siya dahil wala siyang pera. Magugutom siya. Pero nung lalabas na siya ng gate, Hudson! Hudson, come back! I almost forgot your salary for the week. Kaya siya tumatag sa kanyang relasyon sa Diyos. Hello. Tingnan mo ang iyong katabi. Kasama mo ba ang Diyos? O purihin ang Panginoon. Si George Mueller ay isang German na inutusan ng Diyos. Pumunta ka ng England at magtayo ka ng orphanage. Yun lang. Walang sinabi na nandun ang pera ng orphanage, nandun ang kailangan mong mga supporters. Wala po. Ang sabi ng Diyos, pumunta ka. Pumunta siya na walang kakilala. At nung nasa England na, dinala ng Diyos yung makakakilala niya. This is life of faith. At nagtayo siya ng orphanage. Ang naitayo niya ay 7 gusali.
At kung ilan libo ang kanyang pinakakain araw-araw. Ano ang kanyang pera? Coin purse. Yun lang ang pera niya. At ang sabi, paano muna itayo yung mga gusali sa pamamagitan nitong coin purse na ito? Hello? Anong sikreto mo dyan sa coin purse? Wala. Sinasabi ko lang sa Diyos, magugutom ang iyong mga ampon. Nagpapadala ang Diyos ng pagkain. Amen. Hello? Oh, purihin ng Panginoon. Gusto mo bang maranasan ang mercy and compassion of God? Pray. Pray! Pray! Amen! Nakukuha niyo po? One time sabi nung kanyang kusinero, Sir, wala na pong almusal ang mga bata. Ang sabi niya, maghanda ka ng kusina bukas, magluluto ka. Sir, nasaan ang pera? Wala po tayong mga naimbak na lulutuin. Maghanda ka sa kusina at magluluto ka bukas. At ang ginawa niya, lumuhod siya. At siya'y nanalangin. At siya'y natulog ng mahimbing. Kayo ba pag nanalangin ay mulat ng magdamag? Dininig kaya ng Diyos yung aking panalangin? Hindi po, siya'y natulog. Sapagkat alam niya na ang Diyos ay dumirinig ng mga panalangin. Hinanap ko po talaga itong gawain na ito. Tapos nung 2011 start, nung 2011 September, yun ang start ng revival po. So, yung time na yon, yung una kong attend po is nanghahamon po nung si pastor. Yung nagbigay po ako ng certain amount. Tapos, yung sa kabutihan po ng Diyos, sabi ko, Lord, kung sabi ni pastor kasi kung yung may kapalit na mas malaki. So napakabuti po ng Diyos kasi hindi ko po inaasahan, nakabili po ako ng van. Dahil doon sa amount na binigay ko. Yun na po ang pinaka niya sa akin na hindi ko po inaasahan iyon. Then nung nakabili na po ako, sabi ko, Lord, wala naman akong pera. Kaya lang napakabuti nga dahil sabi niya, pag yung kadakilaan niya ay hindi natin masukat. Ganun siya kabuti. May great provider din, pati kasi kahit hindi natin inaasahan, nandun siya nagbibigay. So, nung time na yun na nakabili na po ako, sinabi ko naman, Lord, nais kong, kasi gusto ko pong gawing yung ban yung EUB. Bigyan mo po ako ng pangkuha ng franchise. Nung time naman na yun, nung second attend ko, sabi naman ni pastor, sige, basta maniwala ka lang na may mangyayari. So, ang ginawa ko, nag-pledge po ako noon. Lord, sabi ko, nais kong magkaroon ako ng franchise. So, nung time na yun, the next, hindi ko inaasahan, basta matapos po yung 2011 na revival, may nagpadala naman po sa akin ng pang-franchise. Ganon kabuti ang Diyos. Kaya sabi ko, Lord, sa mula September na pag-attend ko po ng revival, hindi ko po mawari yung kadakilaan niya, yung kabutihan niya sa buhay ko, sa pamilya ko, na lahat, sabi nga, kung hindi mo maunawaan yung kadakila, yung mga gawain niya sa'yo, sige na ako ng sige. Pasalamat lang ng pasalamat sa patuloy niyang pagtutustos at yung mga kabutihan niya, which is natutunan ko po dito lang sa revival. Ganun po kabuti ang Diyos. So binabalik ko po sa kanya ang papuri at pasasalamat. Praise the Lord. Amen. Napakaganda po ng testimony. Amen. Sabi po rin kasi ng Bible, faith without work is dead. Amen. So kung wala pong pagsasagawa, patay. Kaya narinig po natin kung gaano po ka-importante sa kanyang buhay ang revival na ito. Amen. So next po ay si Sister Virgie Kapilitan. Palakpakan po natin si Sister Virgie. Ayan po. Purihin ang Diyos. Ngayong umaga lang, nadama ko na talaga ang kanyang pagmamahal sa akin. Opo. Itong mga huling araw, di ba palaging umuulan? Pag ako lumalabas, nilalakad ko lang yung kahabaan ng Wilson Street. Oo, wala na kasing sasakyan na dumadaan dyan. Dati, yung isang multicab, so wala yun. Nilalakad ko yun every day. May ugali rin ako na kahit na umuulan, hindi ako nagpapayong. Dala kong payong ko pero hindi ko ginagamit. Gusto kong nararamdaman yung drizzle on my face.
yun, nasisiyahan ako doon. At sabi ko nga kay Lord, Lord, walk with me. Let's walk in the rain. Kakanta ako, kasama ko siyang kumakanta. So yun na, sa kakaganon, hanggang sa kagabi, nandyan ako sa likod, bahin na ako ng bahin. Ano naging resulta niyan? Ngayong umaga, bigla akong nilagnat. Sabi ko, eto na yung kalalakad ko sa rain, ano ha? Nagpunta pa kami sa punerarya ng aking anak, may binisita kami. Anyway, sabi ko, Lord, ito yung last day ng revival eh. Hindi ako maaring mag-absent. I have to be there. Kailangan gawaan mo ito ng paraan. So nagdasal ako. Sabi ko, pag uwi ko ng bahay, magpapahinga ako. Sabi ko, puspusin mo ako ng iyong banal na Espiritu at pagalingin mo ako. By the Holy Spirit, by the power of the Holy Spirit, alisin itong lagnat na ito. Alis, alis, alis ka dyan! Pero doon nagsasalita si Pastor, ang sabi niya sa akin, yung mga magbibigay ng 5,000, it will return to you 100-fold. 50 million, sabi niya. It hit me like wham. Sabi ko, Lord, eto na ba yan? Eto na ba yung sign mo? Confirm it to me. Sabi ko sa kanya, no? Anyway, pagdating ko naman ng bahay, bukas ako ng aking email. Eto na yung ate ko, nagpapasalamat na. Oo, sabi niya, akala ko ba nire-record pa niya kung gumawa ng sulat? No need, sila na ang gagawa. Gagawa na raw ng endorsement lang, etc. Sila ang mag-aayos. But just the same, I'm still asking the Lord, Lord, if this is it, sabihin mo sa akin, Lord. Isa pang confirmation at susunggaban ko na talaga. So praise God! Okay. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunan ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live. At kinabukasan, napakalakas ng katok sa pintuan ng kanyang orphanage at sumisigaw yung may dalang truck na isang truck na tinapay na nasiraan sa harapan ng gate. At ang tinapay nung araw ay sira agad yan. Several hours lang mapapanis na. Kaya sir, pwede po bang aming iwan itong dala naming tinapay dahil nasira ang aming truck? Masisira po ito, ipakain nyo na lang sa inyong mga orphans. Sumasagot ba ang Diyos sa panalangin? Kaya tanungin mo ang iyong katabi, sinasamahan ka ba ng Diyos? Oh, hallelujah! In Jesus' name. May isang babae, hindi pa uso ang nurse noon, ang pangalan niya ay Florence of Nightingale. Siya'y anak ng mayaman. So, ang ginawa niya, yung kanyang kayamanan ay ibinili niya ng uniforme ang mga sundalong British.
at kanyang tinulungan ng mga sundalo at siya ay naging dakila. Kaya nais kong ipaunawa sa inyo, kung sinasamahan ka ng Diyos, hindi ka mapipigilan ng kakapusan. Kung sinasamahan ka ng Diyos, hindi ka mapipigilan ng suliranin. Kung sinasamahan ka ng Diyos, hahakbang ka sa mga imposible. Sapagkat ang Diyos ay Diyos ng mga imposible. Kaya kung hindi ka makakilos dahil wala kang pera, hindi ka marahil sinasamahan ng Diyos. Kasama mo ang Diyos pero hindi mo pinapansin ang Diyos. Sapagkat ang Diyos ay Diyos ng mga imposible. Kaya yung mga pangarap na inilagay sa iyong imposible, ang Diyos ang gagawa. At tatapos niya kung ikay magpapasimulang magtiwala sa Kanya. Draw near to God and He will draw near to you. Mamamatay ka na lang, wala ka pang ginagawang mabuti sapagkat hindi ka humahakbang sa pananampalataya. Lumakad ka sa pananampalataya, makinig ka sa Diyos. At mararanasan mo ang kaginhawahan sa iyong buhay. It is of the Lord's mercies that we are not consumed. Because His compassions fail not. Tanungin mo uli ang iyong katabi, sinasamahan ka ba ng Diyos? Amen na ang sagot. Ano po? Amen na. Hindi ka na nababagabag kung walang trabaho. At marunong ka na ngayon na magtiwala sa Diyos. Ganyan po kabilis. Pag ikay naniwala, mangyayari yung iyong pananampalataya. Amen? At ikaw ay magkakaroon ng tapang at lakas ng loob. Hindi ka na paaawa sa kapatiran. O, purihin ng Panginoon. Sana may mahabag sa akin. Sana may makaalam. Bakit sa tao ka hihingi ng tulong? Nakasumpa ang umaasa sa tao. Hello? Pero ang umaasa sa Diyos, maluwag ang daloy ng kabutihan ng Diyos sa buhay ng lahat ng nagtitiwala sa Diyos. O, purihin ng Panginoon. Ang Diyos po ay napakabuti. Sabihin mo sa iyong katabi, napakabuti ng Diyos. Oh, dahil tapat po ang Diyos at ang kanyang pangako, ang Diyos po hindi taong sinungaling. Ulitin po natin yung Numbers 23:19. Kailangan matuto ka ngayong gabi na lubusan at ganap at hustuhan na magtiwala sa Diyos. Ang Diyos ay hindi katulad ng tao. So maliwanag na ang Diyos ay hindi katulad ko at hindi rin katulad mo. Hello? That He should lie. Hindi siya katulad ng tao. Hindi siya katulad mo at hindi ko siya katulad. Na siya'y magsisinungaling. Tayo po'y mga sinungaling. Nangangako tayo ng mga pangakong hindi natin kayang gawin. Ikaw po ba ay hindi sinungaling? Salamat at walang sumagot. Dahil pag sinabi mong hindi ka sinungaling pero nakakapagsinungaling tayo. Amen. Hindi tayo sinungaling. Ayan. Sabihin mo, hindi tayo sinungaling. Pero pag minsan, tayo ay nakakapagsinungaling. Nandiyan ba si sister? Sabihin mo, wala ako. Hallelujah. Naku po, di po. May pagkain ba tayo? Wala. Para bukas yun. That is a lie. Yun po'y magpapakita ng takot na baka hindi kumain kinabukasan. Pag kumain ka ngayon, kakain ka pa rin bukas. Amen? Kaya huwag mong ipagdamot. Live by faith. Amen? And walk by faith. Pag ikaw po'y lumakad sa pananalig, ikaw din ay humahakbang sa pamamagitan ng mga paa na nagtitiwala sa Diyos. So God is not a man that He should lie. Neither the Son of Man that He should repent. Lie, repent. Ano kaya at itinala ng Biblia na ang Diyos ay nagsisisi at naghihimutok? Bakit ko ba linikha pa itong mga ito? Hello? Pambihira itong mga taong ito. Araw-araw na lang humihingi sa aking kabibigay ko pa lang. Ngayon humihingi na naman. Diyos po ba yun o tao? Hello? Ang tao nagsasawa, ang Diyos walang sawa. Amen. Ang tao na uubusan ng Diyos, walang ubos ang biyaya. Oh, purihin ng Panginoon. So God is not a man
that he should lie, neither the Son of Man that he should repent. Hath he said, and shall he not do it? Or hath he spoken? Dalawang salita po. Ang kanya bang sinabi ay hindi niya gagawin? Ang kanya bang sinalita ay hindi niya gagawing mabuti? Hindi po basta katulad natin, sige na lang, matapos na lang yan. Para wala nang pabalik-balik pa yan sa atin. Sige, ibigay mo na lang. Hindi po bukal sa loob yun. Sige, pakainin mo na lang ng tira-tira. Para yan ay mabusog at nang hindi na tayo kinukulit. Hindi po ganun ang Diyos. Kapag siya po'y nangako, gagawin niyang mabuti yung kanyang pangako. Amen po ba? Hindi siya basta magbibigay ng mana, pati pugo kanyang ibibigay. At hindi lamang mana at pugo ang kanyang ibibigay, pati bukal ng tubig kanyang ibibigay. Pag nagbigay po ang Diyos, kumpleto. Amen po ba? One to sawa ang pagpapala ng Diyos kung matututo kang maniwala na ang Diyos ay hindi sinungaling, na ang Diyos ay tapat sa lahat ng panahon, at ngayong panahong ito, kaya kang tulungan ng Diyos. Pero alisin mo sa iyong labi ang pagrereklamo at sisi dito, ang iyong anak ay iyong sinasabing pabigat sa iyo. May parang sinabi mong mamatay na ang iyong anak. Hello? Ipagpasalamat mo sa Diyos kung ano man ang iyong kabigatan at dalhin mo sa Diyos ang iyong kabigatan sapagkat ang sabi ron, cast all your cares upon me, for I care it for you. Magsanay ka po sa halip na magreklamo. Sa halip na magmaktul, dalhin mo sa Diyos at manahimik ka. At malalasap mo ang ganap na kapayapaan. Hello? Totoo ba yan, Pastor? Gawin mo. At matutuklasan mong totoo ito. Hindi ko po masasabi sa inyo na malamig sa Canada pag winter kung hindi ko naranasan ang lamig ng yelo. Hindi ko po maikwento sa inyo na lumakad ako sa hanggang hitang yelo at hindi nasira ang aking sapatos. At ako enjoy na enjoy, walang lamig. Pag ikaw pala galak na galak, kahit hindi ka naka-coat ng panlamig, hindi ka pala lalamigin. Bakit? Dahil ang isipan mo'y wala sa lamig, nandun sa katuwaan. Hello? Kaya ang marami ay naghihirap dahil ang isipan nila ay laging nandun sa kakapusan, laging nandun sa kahirapan. Kapag inalis mo't binago at tumingin kay sa Diyos, makakalimutan mo ang iyong kahirapan at ikaw ay pagpapalain ng Diyos ng karunungan at karunungan gagamitin mo para makalaya ka sa kahirapan. Oh, ang Diyos po'y napakabuti. Shall He not do it? Shall He not make it good? Hindi ba niya gagawin yung kanyang sinabi? At hindi ba niya gagawing mahusay at buong ganda yung kanyang binigkas? Ang Diyos pag nagsabi, gagawin. Ang Diyos pag nagsalita, gagawin niyang mabuti. Amen? Sapagkat higit sa sapat kung siya'y magpala, pag nagbigay siya ng ulam, magbibigay siya ng tubig. Pag nagbigay siya ng tubig, magbibigay siya ng pangmatamis. Ganyan lang po kasimple ang relasyon sa Diyos. Laging kumpleto ang Diyos kung magbigay. Paano mo natutunan yan, Pastor? Isinabuhay ko ang salita ng Diyos. So, blessed are they who read. Nagbabasa ka po ba ng Biblia? Blessed are those who listen. Pinakikinggan mo po ba yung iyong binabasa? And blessed are they who obey. Ang completeness po, nagbabasa, nakikinig, nagsasabuhay. Nagbabasa, nakikinig, nagsasabuhay. Kung isa-isahin po natin ang 7 simbahan sa Asia, sa chapter 2 at chapter 3 ng Book of Revelation, ang Ephesus, ang Thyatira, ang Pergamos, ang Thyatira, ang Smyrna, ang Sardis, Philadelphia at Laodicea. Kapansin-pansin po doon. At kung kayo'y mananatiling tapat, if you will remain faithful unto the end. Faithfulness of God begets faithfulness. Paano po tayo magtatapat sa Diyos? Dahil kailangan tayo nagtatapat sa Diyos. So ang pagtatapat po sa Diyos ay ganito. Sinabi mo, Panginoon, mangyari. Iniutos mo, Panginoon, gagawin ko. Speak, Lord,
your servant listens. Magsalita ka po, Panginoon, ang iyong alipin ay nakikinig. Nakukuha niyo po. At kapag narinig mo, gawin mo agad, Abram, get out of your household and get out of your country. Wala pong specific, walang mapang ibinigay ang Diyos, walang pangalan ng lugar, sapagkat ang pamumuhay po is by faith. Daily praying to God. Nakukuha niyo po, kayo po ba nananalangin araw-araw? O, purihin ang Panginoon. Kahit po ikaw ay established na ang buhay, magtatanong ka pa rin sa Diyos kung ano ang iyong gagawin kinabukasan. Sasangguniin natin ang Diyos. Sapagkat sa pagsangguni sa Diyos, malalaman natin kung ano yung specific na ating gagawin. At doon sa pagsunod, sa ibig niya, doon po nagiging maligaya ang Diyos. At yung kaligayahan niyang yun ay babaha sa iyong buhay. Kapag naging maligaya ang Diyos sa ating pagtatapat sa Kanya, uulan po ng kapayapaan sa ating paligid. Makakatulog ka po ng mahimbing. Makakatulog ka kahit ikay nakatayo sa bus. Sapagkat bibigyan ka ng Diyos ng proteksyon at kapanatagan. Kaya nga po, faithfulness is not forgetfulness, and faithfulness is believing God sa Kanyang salita at sa Kanyang mga pangako. And then lastly, be grateful to God. All that I have needed, Thou hast provided. Ang buhay ko, provided by God. Ang aking magandang kalusugan, provided by God. Ang aking damit na isinusuot, provided by God. Ang mga pagkain kinakain ko at inumin na iniinom ko, provided by God. Ang sasakyang ginagamit ko, provided by God. Ang bahay na tinitirhan namin, provided by God. Ang lugar na ito, provided by God. All I have needed, Thy hand hath provided. Kaya kung ikaw po'y magpapasalamat sa Diyos, yung iyong maliit na bahay ay gagawin ng Diyos na mas malaki. Yung iyong kawalan ay dadalhin ka ng Diyos sa pagkakaroon. Amen po ba? At laging unawain mo, it's always offering God your faithfulness. And faithfulness is going back to God again and again, asking. Paulit-ulit na pagbabalik sa Panginoon, paunlarin mo po ang aking hardware, paunlarin mo po ang aking negosyo. At ang Diyos ay napakabuting Diyos. Paunlarin mo po ang aking kabuhayan. Paunlarin mo po ang aking mga anak. Ang Diyos ay napakabuting Diyos dahil yun din ang kanyang pangarap. Na ikaw ay maging maunlad, buong sambahayan mo'y maging maunlad, hanap buhay mo'y maging maunlad, ikaw ay maging malusog sa edad na 100 taon. Hallelujah! Gusto ito ng Diyos. Kaya kung gusto mo, ang katapatan ng Diyos ay dadaloy sa iyo sapagkat ang sabi ng Isaiah 49:16, kung sakaling ang isang inay lumimot sa kanyang sanggol na pasusuhin, akong si Yahweh, pasususuhin ko ang sanggol. At nais kong ipaunawa sa iyo, huwag mong akalain na ikaw ay pinagmaramutan ng tadhana. Ngayong gabi, ang dadaloy sa iyo katapatan ng Diyos. Ngayong gabi mararanasan mo ang makapangyarihang bisig ng Diyos sa iunat ang bukas na kamay ay kanyang pakikilusin sa iyong buhay. O Diyos na dakila amang makapangyarihan, iunat mo po ang iyong bisig sa bawat mga anak mong naririto at ibuka mo ang iyong mga kamay at hayaan mo ang bawat isa ay mapagpala, makapasa ng board exam ang mga kukuha ng board exam at makapasa sa lahat ng mga eksaminasyon ang lahat ng naririto at magkaroon ang bawat isa ng hanap buhay at magkaroon ng paglaki ng kanilang negosyo ang bawat isa at ito'y mangyari dahil tapat ka sa iyong salita at gagawin mong mabuti ang iyong pangako. Let it be so right now as they shout amen in the name of Jesus. I lift up my head. I lift up my head. Magandang araw po sa inyo lahat. Sabi nga nila walang aksidente, pero siguro nga hindi aksidente yung pagkaka-member ko dito kasi nag-tutor lang ako eh. Napapunta ako dito. Kagagawan po ito ni Sister Glo. Nasa si Sister Glo. Niyaya niya ako. Eh ako po, pag niyaya, basta tungkol sa kadyusan, hindi po ako tumatanggi.
So pinagbigyan ko po siya. Pagkatapos, kakukulit niya po ng kakukulit, sama naman po ako ng sama. Tapos naramdaman ko na lang po yung sarili ko na hinahanap ko na po yung pinagyayaya niya sa akin. At pag hindi po ako nakadalo, parang may kulang sa buhay ko. Tuwan-tuwa naman po ako. Alam nyo, hindi po ako mag-share ng tungkol sa pera, sa blessings, or kung ano man. Kasi ano lang yan secondary lang yan. Ang totoo po, ang magandang nangyari po sa akin na transform ako, yung attitude ko, yung pagkatao ko. Kasi dahil nga guro ako, madali ako magalit sa mga estudyante, kaya po, humaba po yung pasensya ko at naging maunawain po ako sa mga bata. Kung minsan, pagka po yung may mga time na may bakanting guro dun sa absent, sinasamantala ko po yun, pinupuntahan ko po yung estudyante ko. Tapos, minsan, kunyari, chichikahin ko lang sila, ano lang kami, parang kunyari, chismisan, kwento-kwento. Pero unti-unti ko pong isineshare yung Word of God. Yung natutunan ko dito, kasi parang ayoko bang sarilinin, kasi talagang aliw na aliw ako nung umattend ako dito. Nung una kasi, siyempre tayo bilang magulang, talagang may pangangailan tayo sa maraming problema, yung tension sa bahay, yung depression, pressure, in terms of financial, tsaka yung emotional stress. Dito, naramdaman ko na parang, sabi ko, ba't ganon? Ang saya ng pakiramdam ko, yung feeling ko nga, pag nakaupo ako dyan, ako yung pinatatamaan ni Pastor. Sabi ko, bakit palaging ako? Wala naman ko sinasabi sa kanya. Feeling ko, nagigilty ako. Tapos, unti-unti ko pong papaano yun sa sarili ko na yung magagalitin na wala na po sa akin, yung pagiging maunawain ko, tsaka yung, di naman po akong mapagbigay, pero doon sa mga kakilala ko lang. Ngayon, hindi na po ako namimili kung sino po yung nangangailangan. Tsaka po, di ba pag inutangan tayo ng pera, masugid tayong maningil. Ngayon, pinagpe-pray ko na lang na, kung kailan ka na lang hipuin ni Lord, baka kailangan mo pa yung pera, isoli mo. Ngayon, kung ayaw mo pa, bahala ka na. Dati, naiinis ako. Hoy, ano ba, kailan mo ka ba magbabayad? Ngayon, hindi na po. Nakangiti lang ako sa kanya. Hoy, hello, ganon. Naging maraming bagay. At saka, confident ako 100% na pag nagkakasakit, sa sarili ko, ina-apply ko yon. Hindi na po ako yung, dati, sumakit lang yung ulo ko. Punta na ako sa medicine cabinet, Biogesic, lahat na. Ngayon, hindi po tinitiis ko. Nagpe-pray po ako sa isip ko. Sinasabi ko, in the mighty name of Jesus, I'm healed. Yung tubig, iniinom ko, binibindisyon ako sa Diyos yan. Yung pagkain. Para sabi ko, kung may lason yan, kung may galit sa akin, hindi ako maaapektuhan. Marami pong salamat. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Susunod po ay si Sister Mila Lagaran. Magandang gabi po sa ating lahat at gusto ko po talagang bigyan ng papuri ang Panginoon sa lahat ng kanyang ginagawa sa buhay ko. At tunay nga po mula nung kasi masugid po akong tagapakinig ng radio sa radio ministry ni Pastor. Talaga hong nakita ko yung maraming ginawa ang Diyos doon sa pakikinig ko sa radyo. Talaga hong araw-araw talaga sinusulat ko yun, yung mga teaching niya sa radyo. Talaga hong binubulay ko yun. At nagkaroon din tayo ng revival, talagang sabik na sabik ko ako. Parang kulang yung araw ko pagka hindi ako naka-attend na revival. Tsaka parang, hindi ko alam, parang uhaw ako na hinahanap-hanap ko sana revival na. At yung radyo, yung sa pakikinig sa radyo, hindi ko talaga yun minimiss dahil para bang yung lakas ko talaga parang kulang. Hindi ko kayang mabuhay ng maghapon kung hindi ako makasamba at makadulog sa Panginoon. Talagang ang laki ng ginawa ng Panginoon sa pamamagitan ng radio at saka ng revival na ito. At naalala ko mula nung pakikinig ko ng radyo, at sa pag-attend ko na revival, ang lalaki naman ng pagsubok na dumating sa akin. At pag tinitingnan ko sabi ko, hindi ko akalaing kakayanin ko yon. Yung unang-una na pagsubok na ako'y pinetition, isang malaking grupo ang nagpetition sa akin. Isa lang ako.
at malalaki ang kanilang mga kasama. Sabihin, may mga opisyalis pa ho doon, pero napakabuti ho ng Panginoon. Yung nag-petition sa akin, sila ang inalis at ako ho ang naiwan. Napakabuti ho ng Panginoon. At sumunod naman ho, talagang hindi ko ho talaga masayod ang kagandahang loob ng Panginoon sa akin. At hindi lang ho yun, ang bibigat ho ng mga pagsubok, pero nakita ko ho na sa bawat pagdating ng pagsubok, may ginagawa ang Panginoon na pagbabago sa ugali ko. At totoo sinabi ni Pastor ho na malibang ikaw ay mabasag, ikaw ay madurog, hindi ka uling mabubuo. Kaya po ang Panginoon na magbubuo muli para tayo ay maging katulad na ng Panginoon, maging Christ-like na ho tayo. At gusto ko rin ng pasalamatan ng Panginoon. Ito lang ho ang bagong karanasan ko sa Panginoon. Papunta ho kami ng Baguio para mag-seminar. Nauna na ho kami sa Baguio. Ako ho kasi pag nasa biyahe natutulog ho talaga ako. Doon kami sa dulo ng bus. Tapos natulog na ho talaga ako. Mahaba na nabiyahe namin. Tapos nagising na ho ako. Nagising ako. Tapos kasi yung anak ko nandun siya dapat sa gitna, sa dulong-dulo ng bus. Siya yung nandun sa gitna. Nagbibiroan sila ng apo ko. Sabi ko, sige, diyan ka na nga, dito ako sa gitna. Kagigising ko lang ho noon nang biglang sumalpok yung bus. Doon tatlo ho sila, tatlong sasakyan ho nagkabanggaan. Alam niyo ho nangyari sa akin, kagigising ko lang noon, pagsalpok ho ng bus, tumilapon ako. Siguro kung tulog ako, baka nakating ako sa salamin ng bus, sa lakas ho ng impact. Pero doon ako bumagsak sa gitna, na para hong merong pumigil sa akin doon sa gitna. Tapos sabi ho ng mga pasahero, ay magpatingin ka. Sabi ko, hindi, wala naman ako naramdaman. Hindi, ngayon mo lang yan hindi nararamdaman. Pero meron yan, sabi ng mga tao. Pinagbigyan ko yung mga tao, sumama ho ako doon sa Tarlac Provincial Hospital, tiningnan ho ako. Tapos nakita ho doon may fracture yung kamay ko. Tapos napakabait naman ho nung konduktor ng bus, hindi ho ako iniwanan, binilan ako ng mga gamot, lahat, X-ray. At binili niya na ho, sabi nasa akin na ho yung mga gamot, yung X-ray, ganyan, nasa akin na ho lahat. Gusto ho nung doktor, sementuhin yung kamay ko, sisementuhin, kasi nga may fracture. Sabi ko, hindi ako magpapasemento. Tapos sabi ko, Panginoon, ngayon ko ho gustong maranasan ang pagpapagaling mo sa akin. Ikaw mismo magpagaling sa akin, sabi ko. At itinaas ko po yung kamay ko at sabi ko, Panginoon, wala pong imposible sa iyo dahil Diyos ka ng kagalingan. Kaya ikaw mo magpapagaling ng kamay ko, sabi ko. Ito ho, lumaki ho itong kamay ko na ganyan. Tapos ito ay magang-maga yung aking kamay. Tapos nung gabi ho, syempre malamig sa Baguio. Sabi nila pag daw malamig, di ba, mamamaga. And doon sa kwarto namin, sabi nung kasama ko yung aking anak tsaka apo, yung anak ko ang hindi makatulog kasi ang lakas daw ng hilik ko dahil ang sarap ng tulog ko ng gabi. Hindi ko naramdaman yung sakit. At nagpapasalamat ho ako sa Panginoon. Yung gamot ko pwede kong i-donate dahil hindi ko ininom yung gamot. At pinagaling ako ng Panginoon. Hindi po ako nasimentohan ng kamay. Sa Panginoon ang pinakamataas na papuri karangal. Praise God, napakabuti po ng ating Panginoon. At tuloy-tuloy po ang ating construction progress at nakikita nyo po sa aking likodan, ang unang palapag ay halos matatapos na at sa mga ilang araw, ang second floor ay patuloy na rin pong maisasagawa at patuloy na matatapos ang pinapagawa ng Diyos na Prayer Mountain Building dito po sa Barangay Kamaysa, Tayabas, Quezon. Kaya po ang aming patuloy na hamon sa inyong lahat, ang inyong panalangin at pinansyal na kaloob na ipapadala sa gawain ito ay makakapag-agbag at makakapagdulot sa napakalaking epekto. Hindi lamang po dito po sa lugar na ito, kundi sa buong bansang Pilipinas. As the Bible says, my house will be called a house of prayer. Kaya po ang lugar na ito ay lugar ng dalanginan. Ang lugar na ito ay tahanan ng panalanginan. At kung saan ang mga matuwid ay dadalangin, ang inyong mga kahilingan ay tutugunin at tutup din ng ating Panginoon. Remember, with God, nothing is impossible. All things are possible with God to those who believe. Ako po'y mananalangin sa lahat po ng naabot na tinig na ito. Kindly response quickly. Kailangan pong matapos na po natin ito at maranasan po natin ang kasapatan, biyaya, siksik, liglig at nag-uumapaw buhat sa ating Panginoon. At ako po'y mananalangin
O Diyos aming Ama, marami pong salamat sa iyong kabutihan. Patuloy mo pong pagpalain ang lahat ng nakikinig at sumusubaybay sa palatuntunang ito. You have a promise. Those who obey will never lack any good thing. And those who give with a generous heart, kami po ay mag-harvest beyond our imagination because you are the God who is able to do exceedingly abundantly above what we ask. Kaya continue to bless them. Allow them to experience miracle and healings in their lives. Panginoon, alam po namin na sa oras na ito, Ikaw ay mahimalang kumikilos. Alam po namin na Ikaw ay makapangyarihang Diyos. Kaya aming Ama, maraming salamat. The blessing of abundance, overflow, we receive it right now in Jesus' name. Amen. Marami pong salamat at patuloy po naming inaasahan ang pagkilos ng Diyos, and always remember, it's always a great day to live. God bless you, and may you receive the abundance that comes from the Lord. May you have peace in Him, and may you experience the goodness of the Lord for the rest of your life. Maraming pong salamat at pagpalain kayo ng ating Panginoon. Laging may biyayang kamangha-mangha ang ating Panginoong Diyos. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen, at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunang ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa 2nd floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunang ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live.